nga po pala si Janelle Salas aka Kambal. Yes po, may kakambal po ako. For today's video nga na ito na yung araw na pinakihintay natin kung saan ang May 19 ay pinaka-importanting day dahil nandito tayo para sa recognition ni Kuya. O diba? Kaya ano pang gagawin natin? E di magintindi na tayo. Dali-dali na nga kami siyang sumakay para nakaka-excite kasi kaya kami sumakay. Alangan maglakad kami. Kaya talaga ako sinama dito ng tita para magluto. Pero tanghali na yung gising ko. Sino nagluto? Hindi sila tita pa rin. Wala akong naiambag. Pero okay lang, nakabawi din naman ako kasi sinamahan ko dyan sa Ate Casey. Tsaka ko na ikukwento yan. O, diba ang dami ng tao, kala namin, kami na yung una. Pero kung makikita ninyo, Diyos ko, alas 2 nata na madaling araw, nandyan na yung mga taong yan. May nakita na rin nga ni kami dyan nagluto ng lumpiang gulay. Ay, kung nakikita nyo nga ni kami na nagpila-pila dyan, eh syempre kailangan natin sumunod sa rules dyan and regulation para tayo maka-enter dyan, para makita natin si Kuya Marma. Kami na lang nga ni Ate Casey ang pumila dyan para makita nila o para mahanap na nila yung aming kapistuhan. Kasi nga ni kada table yon, kada tent, merong pangalan doon ng Family of Sales, tapos yung kabady nung iyong anak. Ganun yung setup nila, kaya kailangan dapat yung mata mo malinaw para makita nyo agad, para hindi kayo mag-ikot-ikot yan sa buong campus, o diba? Eh dinasabihan pa kayong mga bibo. Charis. Hoy, hindi ka gaganyan. O diba, umupo agad kami dyan nila tita kasi parang hindi na kami maunahan. Tsaka parang feeling ko agawan talaga dito yung bangkuan. Alam niyo kung bakit? O sige, kukwento ko sa inyo. Si tita umihi, so bumaba siya. Tapos, nung nandiyan na si tita, hakbang na siya. Pagkakaalam nung ale, nandun sa baba, uupo na si tita. Sabi niya, ay tita, meron nakaupo dito. Sabi naman ni tita, ha? Hakbang lang naman ako, nandun yung upuan ko. Di ba parang napahiya talaga yung babae. Alangan, lulutang ang tita ko papunta dun sa amin. Hindi nagsigawan ng mga tao. Tapos yung postura po ng babae, putok na putok yung labi. Alam mo, may bilib talaga yung lipstick. Tapos nakalaki ng sunglasses mo talaga. Hoy, babalik naman na tayo sa ating topic. Nagsimula na nga ni ang program. Kung nakikita nyo nga ni, nakahiliran na sila dyan kasi nga iiswag na sila. Iiswag ba yan yung parang nakabed? Basta, tapos ano nyo yung mga kwelyo nila, bubuka, tapos itatap, idadalb ganyan, no? Pakinig nyo ba? Pagkatapos nga niyan ay naguntahan na rin na parang zombie apocalypse. Kahit sino naman susugod, syempre, na mismo rin yan at ilang months din yan hindi nakita. Hinahanap ka namin yung tatlong si Kuya, tapos nakita din naman agad namin kasi nga, nagbigay ng sketch si Kuya kay Ate Casey kung saan siya nakapwesto. Kaya dahil madali namin siyang nahanap. Nati ko lang nga ni Jessica Marba ng congrats Kuya, tas sabay hug. Syempre, nakaka-proud nga ni at dalawa ni Bliss sa atin. O diba, baka salis yarn. Hindi na tuloy ako makakalabas nito ng walang helmet. Baka sila ang mag-checkpoint. Uy, hindi. Kidding aside, nagpatuloy na ulit ang program. So, dire-diretso na naman ang program nila hanggang magtanghali na. Nag-intermission sila Kuya, nagsumayaw ng hawak mo ang beat. O di, hindi ko na rin masyadong pinahabaan yan kasi nga baka maumay kayo. May another video ako dyan para dyan. Nakaramdam nga ni kami ng gutom. May dali na kami punta sa tent namin, o diba, yellow pa. Alam nyo ba, ang ganda ng pwesto namin kasi kahit hindi na kami umupo doon, kitang-kita namin ang kaganapan din. Ang ulam nga ni namin ay fried chicken at Bicol Express at saka adobo. Tapos nag-ano na rin kami dyan ng coke. Habang nagkakain kami dyan ay may nag-propose na para bang gusto ko na magkajowa. Charis! O diba, kinain ko na lang nga yung ingit ko dyan kasi sobrang sarap ng pagkain, lalo ng Bicol Express at fried chicken and also the adobo. Nagkamustahan na rin nga ni kami dyan ni Kuya Marman ng konti. Nagmerienda na rin nga na ako dyan ng ice cream at nagpicture-picture kami dyan sa may recognition. Tapos nauhaw ako, binigyan kami ng kabady ni Kuya ng pakwan, kaya another kagat na naman at mangga. Tsaka nagbigay din yung mga ma'am na kasama nila ate sa tagapaghintay na GC. Ang sarap niyan. Ang tawag nila ay hopya, pero para sa akin crinkles ito. May kasama din itong mga yema. Hindi na namin kasabay dyan sila tita umuwi kasi nauna na sila nung mga tanghali, mga 2 sila umuwi, tapos kami nila ate Casey ay 4 na. Pinasakay lang nga ni kami dyan sa kabady ni Kuya yung mama niya na naka-chariot. Malapit lang naman dyan sila sa bansod. Tapos may pumara na rin nga ni kami dyan ng van kasi paggabi na. Kabado malala kami dyan ni Ate Casey. Siyempre, first time lang namin mag-commute. Nasa ulo ko talaga nga ni yung daan dyan at hindi ako makapikit. Hoy, ang OA mo. Pagkatapos nga namin dyan, inigpalit agad kami at kakain na naman ng marami. Para bang poodle fight na ng araw-araw. Meron pang prutas, patkuan, Diyos ko, meron pang juice. O, diba, ang laki ng katang pinapakita nga ni Tita Beng at ni Tita Charlie kung gano'ng kalaki yung katang. At dyan ako nahiwaan ng dila kasi nga kinikat ko ng bonggang-bongga yung katang. Yung syalong katang, nahiwa yung dila ko. Diba? Ang sakit. Tapos yan, nagkantahan na rin kami nga rin dyan kasi nga aalis na kami. Thank you for watching!